Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, arangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Isang magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng ating pong impilang may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayong pong araw na ito ng Miyerkules. Pinoy Gising. Silipin na po natin ang mga nanggigising na mga headline ngayong pong January 10, 2024. Traslasyon ng itim na Nazareno, generally peaceful ayon sa PNP. Bilang ng mga debotong dumalo, umabot sa mahigit 6 na milyon. Bilang ng mga may trabaho sa bansa, dumami pa. Price tarification law, pinasususpinde ng ilang magsasaka, presyo ng ilang pangunahing bilihin, bumaba. Clemency para kay Mary Jane Veloso, iaapela ng Pilipinas. Mga responsable sa malawakang blackout sa Western Visayas, kakasuhan ng Iloilo Provincial Government. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 4 sandali makalipas ang ika-4 na ng morning at Drew Nasino po nyo makakasama hanggang alas 5 po tayo. At sa detalye nga ako ng mga balita po ngayong araw na ito ng Baklaran ngayon po Miyerkules, generally peaceful, pangkalatang naging mapayapa ang pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno sa Maynila. Ito ayon kay NCRPO o National Capital Region Police Office Director Major General Jose Melencio Nartates ay dahil naging maayos ang koordinasyon sa pagitan ng security forces at stakeholders gaya ng local government unit ng Maynila, mga deboto at simbahan. Bagaman may mga naitalang nasugatan na aabot sa 700 katao, wala naman naitalang malalang krimen sa pagdiriwang ng kapistahan. Pinoy Gising. Babot naman ng 15 oras, mahigit 15 oras, ang traslasyon ng itim na Nazareno. May tuturing itong pinakamabilis kumpara noong mga nakaraang pagdiriwang. Ayon sa pamunuan ng simbahan ng Quiapo, opisyal na nagsimula ang traslasyon alas 4:45 kahapon ng madaling araw. Ganito maraming deboto ang nagpumilit na sumampa sa andas kahit na ipinagbabawal ito. Pagdating naman ng andas sa Arlegui Street ay naputol ang lubid nito at nang itinakbo ng mga Iyos del Nazareno ang nasabing tali pabalik ng Quiapo, pinag-agawan ito ng ilang deboto dahil sa paniwalang may dala itong milagro. Pinulot din ng ilan sa kanila, yung mga deboto, ang mga hibla ng naputol na lubid. Dakong alas 7:45 naman kagabi nang dumating ang andas ng itim na poon sa simbahan ng Quiapo at batay nga sa tala ng pamunuan ng simbahan, umabot sa mahigit 6.6 milyong deboto ang dumalo. Pinoy Gising. Wala naman naitalang maritime-related incident sa pagdaraos ng pista ng itim na Nazareno sa Maynila.
Matapos magsagawa ang PCG, District National Capital Region Central Luzon, na maritime patrol operations at land-based security measures, naging ang pagpapatupad ng health protocols sa pagdaraos ng Translusion 2024. Ayon sa PCG, kabilang sa binantayan nila ang Manila Bay at Pasig River, maging ang mga water areas, yung mga estero po, malapit po sa Jones Bridge, MacArthur Bridge, Quezon Bridge, Ayala Bridge at sa bahagi po ng Quirino Grandstand. Maliban dito, nagpatupad din ang PCG ng underwater inspection, nag-deploy ng daan-daang security personnel, medical team, K9 unit at explosive ordnance disposal specialists. Pinoy Gising! Ngayon pa rin yan, hindi naman nasunod na mga deboto ang paulit-ulit na pakiusap at panawagan ng Menor Basilica ng Black Nazarene at Manila LGU na magsuot ng face mask upang maiwasan ang hawaan ng mga sakit. Huwag din ito, marami pa rin ang sumampa sa andas ng itim na poon sa kabila ng pagpipigil at pagbabawal ng mga marshal at ng EOS del Nazareno at kahit pa nakalagay na ito sa glass case. May ilan din mga deboto na nagdala pa ng mga bata sa mismong prosesyon na una nang ipinagbawal ang mga otoridad ilang araw bago ang kapistahan. Pinoy Gising! Mabot naman sa mahigit 400 ang nasugatan sa traslasyon ng itim na Nazareno. Ito ayon kay Health Emergency Management Bureau Chief Dr. Bernadette Velasco ay kung saan siyam sa kanila ang isinugod sa ospital. Isaan niya sa mga kinailangan bigyan ng medical attention ang isang individual na hinihinalang inatake sa puso. Samantala, batay naman sa datos ng Philippine Red Cross, umabot sa 700 katao ang nasugatan sa mismong prosesyon ng itim na poon. Pinoy Gising! Malaki naman ang posibilidad sa Enero ng susunod na taon ay magiging isang national feast na ang kapistahan nga pagdiriwang ng pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno sa buong bansa. Ito ang inaasam ni Quiapo Church Rector Father June Siscon habang naghihintay na maaprubahan ng Vatican ang deklarasyon para gawin o ideklarang national feast ang kapistahan nga ng itim na Nazareno. Ayon kay Father Sescon, walang alinlangan na magiging pambansang pista ito. Bagaman nasa kamay na ng mga obispo at ng Papa ang pagpapasya. Matatandang inaprubahan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang mungkahi hinggil sa usapin sa ginanap na 126th Plenary Assembly. Pinoy Gising! Ibinahagi naman ng ilang deboto ang mga naging milagrong hatid sa kanila ng itim na Nazareno. Si Prince Joshua Reyes, na may 1 taong gulang, ipinanganak ng mahina ang baga, ay naging deboto matapos gumaling sa sakit. Pangako naman ni Reyes na ipagpapatuloy niya ang pamamanata sa itim na poon. Produkto naman ng debosyon sa imahen si Ginang Edrina Arguelles, 54 na taong gulang. Ayon kay Ginang Arguelles, nagkaroon ng anak ang kanyang mga magulang na 4 na taon ng kasal matapos mamanata sa Nazareno. Patuloy naman na umaasa si Ginang Maylin Insipedo na pagagalingin ng Nazareno matapos 3 beses na maoperahan sa matres, karoon din po ng mayoma at naoperahan din sa bituka. Kwento naman ng pari ng St. Rock Healing Parish na si Father Mark Velasquez, simula nang ibigay ng Quiapo Church ang replika ng itim na Nazareno sa kanila noong 2021, marami siyang natanggap na kwento ng himala at pagpapala. Pinoy Gising! Hindi naman napigil ang mga deboto sa nakaraang 3 taong paghinto. Nagkaroon po ng 3 taong hiatus dahil sa pandemya at pagpapatupad ng panibagong pagbabawal sa pista ng itim na Nazareno. Sa katatapos lamang na Translasyon 2024, kita pa rin, bakas pa rin sa mga mamamasan at humahawak ng lubid, gayon din ang pagbangga ng mga deboto upang mapausad ang andas
bakas po sa kanila ang pagkasabik. Magkakaiba at malalayo man ang pinanggalingan o iba-iba man ang paraan ng pananampalataya, iisa lang ang pinatunguhan ng debosyon ng milyong-milyong Katolikong dumagsa sa Quiapo, Maynila. At hindi rin inalintana ng milyong-milyong deboto ang malakas na buhos ng ulan, mabasaman sila at masikatan masikatan man ho sila ng napakatinding isikat po ng araw, hindi sila nagpatinag. Sa halip, sila po ay nagpatuloy pa sa kanila pong pamamanata hanggang sa matapos po ang traslasyon na umabot po ng mahigit 15 oras. Pinoy Gising! Nanawagan naman si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga deboto ng Itim na Nazareno na gayahin isabuhay ang buhay ni Jesucristo. Ayon kay Archbishop Advincula, namuhay katulad ni Jesus o namumuhay kagaya ni Jesus at mayroong magandang ehemplo sa ibang tao ang mga tunay na deboto ng Nazareno. Nais din ng Arsobispo na taimtim na manalangin ang mga deboto upang kanilang makita at maramdaman si Jesus. Hinimok din ni Advincula mga deboto na hinimok din ni Advincula na tumulong sa mga kapwa deboto. Pinoy Gising! Samantala, nanawagan si Pope Francis na ipagbawal ang surrogacy, ang pagdadala ng isang babae sa anak ng ibang tao. Ayon sa Santo Papa, ang surrogacy ay isang mabigat at malaking pagsawalang bahala sa dignidad ng babae at karapatan ng bata. Idinagdag pa ng Santo Papa na ang bata ay isang regalo at hindi kailanman dapat maging basehan ng isang kontrata. Dahil dito, umaasa si Lolo Kiko na maipagbabawal sa buong mundo ang surrogacy sa tulong na rin ng mga leader ng bawat bansa. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, dumami ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, makyat sa 96.4% ang employment rate sa Pilipinas noong Nobyembre. Katumbas ito ng 49.6 million na mga Pilipinong may trabaho. Sumadsad naman sa 3.6% ang unemployment rate sa bansa noong Nobyembre kumpara sa 4.2% sa kaparehong panahon noong 2022. Ipinalawanag ni PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa na isa ang sektor ng transportasyon sa lumikha ng maraming trabaho. Pinoy Gising! Binigyang diin naman ng National and Economic Development Authority o NEDA ang pangangailangan na palawakin ang digital economy ng bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, sa pamamagitan nito ay matutugunan ang bumababang labor force ng bansa at maitaas ang labor market gains ngayong taon at sa mga susunod pang panahon. Sa tulong anya ng digitalization ay mapapalakas ang alternatibong pagtatrabaho ng mga kabataan, kababaihan, gayon din ng mga individual na nasa creative sector. Maliban dito, mahalaga rin anyang samantalahin ang liberalization reforms na naglalayong umakit ng mga investors sa Pilipinas, lalo sa digital infrastructure na inaasang lilikha ng mga dekalidad na trabaho. Pinoy Gising! Suportado naman ang pamahalaan ng mas produktibo, masigla at adaptive workforce. Ayon kay National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ito sa pamamagitan ng pagsasabatas ng ilang panukalang gaya ng Apprenticeship Bill, Lifelong Learning at Enterprise Productivity Bill. Binigang diin ang kalihim na kailangan ding magtatag ng regulatory framework na magpapahintulot sa alternative work arrangements, kabilang na ang part-time jobs, gayon din sa formal economy. Batay sa naunang report ng Philippine Statistics Authority o PSA, binanggit na bumaba
sa 3.6% ang unemployment rate noong November 2023 kumpara sa 4.2% noong Oktubre. Katumbas ito ng 1.83 million Filipino na walang trabaho kumpara naman sa 2.18 million noong November 2022 at 2.09 million noong October 2023. Pinoy Gising! Samantala, pinasususpinde o pinahihinto ng ilang magsasaka sa Central Luzon ang implementasyon ng RTL o yung Rice Tarification Law. Mas kilala rin po yan bilang Rice Liberalization Law. Ayon kay 4SM Multipurpose Farmers Cooperative Chairman Simeon Choson, sumirit ang presyo ng bigas dahil sa RTL. Nung wala pa anya ang RTL, na ibebenta lang ang regular milled rice sa presyon 27 pesos kada kilo, habang ang well-milled ay nasa 32 pesos kada kilo lamang sa mga retail store na accredited ng National Food Authority. Iginiit pa ni Sioson na halos dumoble ang presyo ng bigas, kaya naman panahon na para repasuin o hanggat maari ay tuluyan ng ibasura ang RTL. Pinoy Gising! Sa kabila ng mahal na bigas, bumaba naman ang presyo ng ilang pangunahing bilihin lalo sa Metro Manila. Batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, umabot sa 7 pesos 30 centavos hanggang 8 pesos 60 centavos ang presyo ng medium size na itlog kumpara sa 7 pesos hanggang 9 pesos na presyo nito noong nakaraang linggo. Nasa 140 hanggang 200 pesos naman ang presyo ng kada kilo ng manok kumpara sa 150 hanggang 220 pesos noong nakalipas na linggo po yan. Bumaba rin ang presyo ng baboy, nasa 290 ang kada kilo ng yempo kumpara sa 300 noong nakarang linggo. 270 pesos naman hanggang 360 pesos ang presyo ng kada kilo ng kasim kumpara sa 275 hanggang 370 pesos noong isang linggo. Pinoy Gising! Dismayado naman ang ilang magsasaka sa napakababang bentahan ng gulay, partikular na po ng repolyo sa ilang pamilihan. Itinambak na lamang sa gilid ng kalsada sa Tublay Benguet ang mga repolyo. Abay, mahal dito, ano yan ha, yung repolyo. May iba ho ang presyo, may patong pa ho kasi dito pagdating sa Metro Manila. Ayon sa mga magsasaka, masyado nang mababa ang wholesale price sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ng repolyo. Sa pinakuling monitoring ng Benguet Agri-Pinoy, ang baba naman nito. Nasa 3 hanggang 15 pesos na ang kada kilo ng repolyo. 5 piso hanggang 18 pesos naman ang wholesale price ng labanos. Pero pagdating po niyan dito sa Metro Manila, abay, triple na. Pinoy Gising! Nilinaw naman ng lokal na pamalaan ng Benguet na walang oversupply ng gulay, partikular ng repolyo sa lalawigan. Ito'y kahit pa bumabaha na ng repolyo at halos ipamigay na lamang ho ito ng ilang pong mga magsasaka at syempre, tinatambak na lamang ho kasi sa gilid ho ng mga kalsada at yun na nga, pinamimigay na po sa mga residente, pati ho yung labanos na tinatanggihan po ng mga trader. May bakit? Ayon kay La Trinidad Benguet Mayor Romeo Salta, ang ginasabing sitwasyon ay sanhi po ng pagbaha ng mga imported na gulay. Hindi na anya umaakyat ang mga buyer sa Benguet dahil nakakakuha na po sila ng supply dito sa Metro Manila. Pinoy Gising! Nagkakalaban ho yung mga imported ho na supply po ng gulay na pumapatay po sa mga lokal na magsasaka, lalo po dyan sa Benguet. Pero bago tayo magpatuloy po sa presyo po ng mga pagkain, lalo na po ng gulay, tayo po muna ay magbigay daan sa ilan pong mga pag-uulat mula sa labas ng impilan.
DWIZ Patrol Report. Indonesian President Joko Widodo dumating na sa Pilipinas. Tanggap po tayo ng pag-uulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Perez. Dumating na sa bansa si Indonesian President Joko Widodo para sa kanyang 3 araw na official visit na layuning palalimin at patatagin ang bilateral na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Bandang alas 8:05 kagabi nang lumapag sa Maharlika Presidential Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City ang sinakyang eroplano ni Widodo kung saan mainit siyang sinalubong ng mga opisyal ng gobyerno. Kasama sa pagdating ni Widodo ang ambassador ng Indonesia na si Agus Widjojo, kasama ang misis na si Rani Moerni Kayani, gayon din si Defense Attaché Colonel Bambang Mehonarco at gayon din si Francisca Doña Carmelita. Samantala kabilang naman sa mga sumalubong kay Widodo ang mga opisyal ng gobyerno na sina Secretary Carlito Galvez Jr., Philippine Ambassador to Indonesia Gina Harmuralin, Undersecretary Richelle Quiñones at Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, mga Dabawenyo hinimok na huwag ibenta ang kanilang pirma para sa Chacha. Ang detalye naman mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Hinikayat ni Davao City 1st Congressional District Representative Paulo Duterte ang mga nasasakupan nito sa Davao City na huwag ibebenta ang kanilang pirma sa umano'y People's Initiative para sa pag-amyenda sa ligang batas na isinusulong ng Kamara. Ayon kay Duterte, nakatanggap umano siya ng ulat na pinangungunahan ni PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles ang nasabing hakbang sa lungsod na kanyang tinututulan. Dagdag pa nito, hindi rin umano boses ng taong bayan ang maririnig dito, kundi boses ng ilan na nagnanais na magkaroon ng kapangyarihan. Binanggit din ng mamabata sa isang pahayag na inalisan umano ng Kamara ng 2 billion pesos na pondo mula sa National Expenditure Program ang distrito at nag-iwan lamang ng 500 million pesos para sa Dabawenyos ngayong taon. Git ni Duterte, hindi siya luluhod sa mga kapwa niya kongresista para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pa umanong kinukuha ang isang peking Panginoon. Matagal na rin umano siyang nanahimik nitong mga nakaraang buwan dahil ayaw niyang maghirap ang mga Dabawenyos sa kamay ng umano'y maruming politika sa Kamara. Kaugnay nito, una nang sinabi ng kampo ni Nograles na nasa Amerika ang kongresista. Patunay niya ito ng Facebook post ng mambabatas. Habang sa ngayon, hinihintay pa natin ang panig naman ni House Speaker Martin Romualdez ukol sa nasabing akusasyon. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa MP na may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, bagong slogan naman ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity. Formal nang inilunsad. Ang report naman mula kay Patrol 70 Jopel Pileño. Pinangunahan ni Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU Secretary Carlito Galvez Jr. ang paglulunsad ng bagong slogan ng kanilang ahensya para ngayong 2024 na Peace, Bawat Buhay Mahalaga. Isinagawa ito kasabay ng New Year's Call at Monthly General Assembly ng OPA-PRU. Sa talumpati ni Secretary Galvez, pinasalamatan nito ang lahat ng tauhan ng OPA-PRU dahil sa kanilang napakahalagang kontribusyon para makamit noong 2023 ang Comprehensive Peace Process milestone ng bansa. Binanggit ni Secretary Galvez ang naging tagumpay ng Bangsamoro Peace Process. Makaraang makumpleto ang decommissioning ng mga former MILF fighters sa nakalipas na taon. Hinikayat naman ng kalihim ang mga tauhan ng OPA-PRU na ipagpatuloy ang mahusay na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapangalagaan at mapalawak pa ang nakamit na tagumpay pagdating sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan sa buong bansa. Ito sa Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa ikalawang sigwado po ng mga balita sa Pinoy Gising, tayo po ay magtungo pa sa ilang pa mga pag-uulat. DWIZ Patrol Report. OFW Lounge na tapos na ng OWA sa NAIA Terminal 1. Tagapin po natin ang report ni Patrol 45 Raul Esperas. Inaasahang ipapagamit na ng Overseas Worker and Welfare Administration o OWA ang bagong OFW Lounge sa NAIA Terminal 1. Sangayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, sila ay naging o nakapag-ugnayan sa Manila International Airport Authority kung saan isang espasyo sa departure area ng NAIA Terminal 1 nakuha ang malaking pwesto para gamitin ng mga overseas Filipino worker na aalis ng bansa ang sabing OFW Lounge. Sangayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, ito'y isang malaking accomplishment para sa OWA at may tuturing pagbigay pugay sa kabayanihan na ginagawa ng mga OFW sa kanilang malaking kontribusyon sa ating ekonomiya. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa impilang may todo lakas, DWIC. Samantala, 127 bagong police stations na target itayo ngayong taon. Higit na mapag-uhusay sa administrative system ng PNP. Nagbabalik si Patrol 17, Jopel Peleño. Plano ng pambansang pulisya na magtayo ng dagdag na 127 new police stations sa buong bansa ngayong 2024. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., layo nito na mas maging epektibo ang kanilang hanay sa paghatid ng serbisyong magdudulot ng kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad. Mas mapapahusay din ito, ani General Acorda, ang administratibong sistema ng pambansang pulisya. Sinabi naman ni PNP spokesperson at Public Information Office Chief at Police Colonel Jane Fajardo na aabot sa 1.44 billion pesos na mula sa inaprubahang 2024 budget ng PNP ang inilaan para sa pagpapatayo ng bagong 127 police stations sa 13 police regional offices sa bansa. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa oras na 34 at sandali makalipas ang alas 4 ng morning, sa iba pa rin pong paksa ng mga balita. Pinoy Gising! Kasabay ng pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas, umapela muli ang gobyerno sa pamahalaan ng Indonesia para sa kapatawaran para kay overseas Filipino worker Mary Jane Veloso na nasa death row dahil sa kasong drug trafficking. Ihayag ang nasabing kahilingan bago dumating si Widodo para sa official visit nito sa bansa. Matatanda ang inaresto si Veloso noong 2010 matapos mahulihan ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia. Pinoy Gising! Samantala, nais ng Iloilo Provincial Government sampahan ng kaso ang mga nasa likod ng malawakang blackout sa Western Visayas, partikular po sa isla ng Panay. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., pinag-aaralan na nila ang pagsasampa ng class action suit sa mga responsable sa pagkawala ng kuryente. Una na itinuro o isinisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Grid Corporation of the Philippines ang power failure o power outage sa malaking bahagi ng rehiyon. Kumpiyansa naman si NJCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza
na maipapakita nila na hindi sila ang nagkasala sa malawakang blackout. Pinoy Gising! Kaugnay niyan, kinwestiyon naman ni Senator Amy Marcos ang planong mag-invest ng Maharlika Investment Corporation o MIC sa NGCP. Ang tanong, ang question po ni Senator Amy ay paanong papasok ang Maharlika Fund sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at magkano ang balak ditong i-invest. Yan po ay batay nga sa mungkahi ni House Speaker Martin Romualdez. At iginit ni Senator Marcos na hindi pa malinaw kung ituturing na sovereign wealth o National Development Fund ang Maharlika Investment Fund. Kung ito ay National Development Fund, ang kita ay dapat anyang mapunta sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na nagpasok ng pondo sa Maharlika Fund. At sinabi mismo ng NGCP na wala silang problema sa pondo, pero pinagdudahan ni Senador Marcos kung paano nga ginagastos ng NGCP ang kanilang net income. Sa panawagan ng mababatas para sa pagsusuri ng prangkisya ng NGCP, sa Senate Resolution 832, inihayag nito na ang nakababahalang kakulangan sa pagpapabuti ng kapasidad sa power transmission ng NGCP ay nagdulot ng automatic load dropping incidents at grid level outages. Hindi sapat na pagkuha ng pantulong sa serbisyo upang maiwasan ang mga outage at pagkaantala sa pagkumpleto ng mga proyekto ng grid na tumatagal ng hanggang 7 taon. Sinabi rin ng mababatas na sa halip na mag-invest sa NGCP, dapat tanggalin ng gobyerno ang mga hindi natapos na proyekto sa pagkalkula ng bagong singil ng pribadong korporasyon. Ang mga problema anya sa right of way ay at mahabang proseso ng pagkuha ng permit mula sa mga local government unit ay nagdulot din ng pagkaantala sa mga interconnection project ng NGCP. Binanggit din ni Super Ate ang Executive Order Number 30 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumikha ng Energy Investment Coordinating Council at kinilala ang mga proyektong pang-enerhiya bilang projects of national significance. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng ilang mga pagulat na hatid ng ating Metro Patrol. Metro Patrol reports. Sabi natin yan mawala kay Kakang Louie Angeles. Yes, magandang umaga, Kaka. Higit kumulang sa 215 mga bakanting trabaho ang nakalaan sa gaganaping Binasa Festival Job Fair sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ito ang Binasa Festival 2024 na pamahalaang lokal ng Bustos, Bulacan sa pangunguna ni Mayor Iskul Juan sa pakipagtulungan ng Peso Bustos at maging Peso Provincial. At magsasagawa nga ito ng job fairs sa ika-17 ng Enero at ito'y may kaugnayan niya sa muling pagpapakilala ng kanilang pinagmamalaking minasa ng bayan ng Bustos. At ito'y dadalapan ng iba't ibang kumpanya dito sa lalawigan ng Bulacan na magbibigay ng trabaho na mahigit 200 bakanting trabaho ang nakalaan. Pero inaasahan pa rin ng Peso Provincial at maging Peso Bustos na ito ay dadaluhan ng maraming aplikante para makapag-apply ng trabaho. Ngunit pinaalalahan sila na magdala ng sariling ballpen at maraming resume. Ito si Metro Patrol, Louie Angeles para sa Impilo Metodo Lakas. Dito ko IC, nagbabalita ng tama. Naglilingkuhan ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng ilang pang balita kaugnay pa rin po sa katatapos lamang po na Translation 2024.
Sanay na ang mga volunteers ng Philippine Red Cross o PRC sa pagtugon sa mga sakuna. Ito ang binigyang diin ni PRC Chairman at dating Senator Richard Gordon kaugnay sa taon-taong pagtugon ng ahensya sa medical attention mula sa iba't ibang selebrasyon sa bansa. Kabilang na nga po ang pista ng itim na Nazareno. Idinagdag pa ni Gordon na katuwang din ng PRC ang mga major hospital sa bansa at mayroon din itong iba't ibang medical equipments at ambulansya. Taon-taon yan, hindi lang dyan sa traslasyon, muna ito mga sinulog, malalaki mga crowd na nagagather, no? Yung dinagyang sa Iloilo, hati-hatihan, panagbenga sa Baguio, no? Lahat yan, nakakasa ang mga Red Cross ambulances, nakakasa yung mga Red Cross tents, first aid, nakakalat dyan. Sanay na yung mga tao natin dyan, alam nila ang gagawin. At tinitrain natin yan in case magkaroon ng mass casualty event, magkaroon ng stampede, magkaroon ng tulukan, o maraming masugatan. Nakakonect rin tayo sa mga major hospitals para alam ng mga ambulansya kung talagang madalian na kailangan dali na sa ospital, tuloy-tuloy na doon para merong mga x-ray, may mga CAT scan doon. So sa aming field hospital, merong mga tinatawag natin defibrillator machine pag inatake ka sa puso. Ganoon rin yung mga ambulansya natin, meron yan. At meron tayong oxygen tank doon sa field hospital, may oxygen concentrator, meron tayong nebulizers, meron tayong suction machine, at ibang mga emergency kits doon. Nagmalaki din ni Gordon na kahit pa walang pondong natatanggap mula sa gobyerno ay nakakapagbigay ang Red Cross ng nakakapag-deploy po sila ng mga rescue trucks at iba pang medical equipments na kailangan sa oras ng sakuna. Supportahan yung Red Cross sapagkat ang Red Cross wala naman kayong budget sa gobyerno. Pero kahit paano, nakakapag-supply kami ng mga ambulansya, mga rescue truck, bombero, water tankers para sa ganun palaging kompleto yan. Yan po ang tinig ni Philippine Red Cross Chairman at dating Senator Richard Gordon sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, tanggap naman tayo ng report mula sa probinsya. Ronda Provincia. Lalaki sa Sarat, Ilocos Norte, pinagsasaksak. Kabuuan ng detalye mula kay Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Nalungkot ang biktima ng pananaksak na si Mr. Limel Durirag, residente ng Barangay 7, Sarat, Ilocos Norte matapos umanong talikuran ng Philippine National Police ang kanyang kaso. Sinabi ni Durirag na pumunta siya sa Philippine National Police at sinabihan siya na kailangan ipasa ang insidente sa barangay. Sinabi ni Dorilag na hindi agad naisampa ng Philippine National Police ang kaso dahil walang testigo sa kabila ng pag-amin ng suspect sa krimen. Dagdag pa niya, kamakailan lamang ay pinuntahan ng mga pulis ang kanyang bahay at tinanong kung magsasampa siya ng reklamo o hindi. Samantala, sinabi naman ni Police Captain Ricar Almasan, ang hepe ng pulisya sa Sarata, na hindi nila agad sinampaan ng kaso ang suspek dahil kulang ang mga ito sa mga kinakailangang dokumento tulad ng medical certificate, hospital bill ng biktima at iba pa. Gayunpaman, tiniyak ni Captain Almasan na sasampan nila ng kaso ang suspek at maglalabas ng warrant of arrest para sa pag-aresto sa kanya. Tumanggi na rin si Almasan na sagutin ang iba pang tanong hinggil sa iba pang aligasyon ni Durilag laban sa Philippine National Police Sarat. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tanggap po tayo ng isa pong mainit-init po na balita mula sa probinsya. Ronda Provincia. Isa sa mga pangunahing suspects sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, hawak na ng PNP dyan po yan sa Calabarzon. Detalye mula kay Arman Gambe.
Personal na sumuko kahapon sa mga otoridad ang isa sa mga suspect sa hanggang ngayon nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, ang suspect na si Jeffrey Ariola Magpantay, 33 anyos, residente ng Barangay San Roque, Rosario, Batangas, ay kusang loob na nagtungo sa Balayan Police Station at isinurrender ang sarili. Sinabi ni General Lucas na nangako umano si Magpantay na sasabihin nito ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kaso ng pagkawala ni Camilon. Si Magpantay ang sinasabing driver ng sasakyan na pag-aari ni Police Major Alan De Castro na di umano'y boyfriend ni Camilon at primary suspect sa pagdukot at pagkawala ng dalaga. Mula dito sa Calabarzon, Arman kami nagulat para sa Impila, may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tinapos na ang investigasyon o tinapos na ng International Criminal Court o ICC ang investigasyon sa madugong giyera kontra droga ng nakarang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang paniwala ni dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares kung saan kanyang iginiit na matibay ang ebidensya hinggil dito. Idinagdag pa ng dating mababatas na maaring tapos na ang investigasyon ng ICC hinggil sa issue sa loob ng bansa. Matatanda ang nagduda si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakapasok ng Pilipinas ang mga ICC investigator. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, umabot na sa 202 ang bilang ng mga nasawi dulot ng magnitude 7.5 na lindol sa Central Japan. Labis na naapektuhan ng malakas na pagyanig ang tinatawag po na Noto Peninsula, kung saan nagdulot ito ng malaking pinsala sa mga gusali at infrastruktura at ng tsunami. Halos 3,500 katao naman ang naghihintay na masagip mula sa mga isolated community. Sa ngayon ay wala pa rin supply ng tubig ang nasa 60,000 kabayan habang nasa 15,600 ang walang kuryente. Samantala, muling niyanig at magnitude 6 na lindol ang Central Japan. Kahapon po ito. Yan po ay aftershock. Sa kabila nito, wala namang inilabas na tsunami warning ang Japan Meteorological Agency. Pinoy Gising! Samantala, patuloy na inaalam ng Philippine Consulate kung may mga Pilipinong nadamay sa banggaan ng tren sa Manhattan Subway sa New York, USA po yan. Ayon kay New York Consul General Zenon Mangalili, sa ngayon ay wala pang natatanggap na ulat kung may mga Pilipinong nasawi o nasugatan. Nabatid na sumalpok ang isang tren na mula Manhattan patungo sa ng The Bronx sa ikalawang tren na nagresulta sa pagka-diskaril nito. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, pinag-iingat ng Department of Health ng publiko kaugnay sa mga Peking Loan Centers na iniugnay sa Malasakit Program Office. Ibinahagi ng kagawaran sa kanilang official Facebook page ang screenshot ng Malasakit Center Loan Assistance, yung FB page po nito na mayroong 1,100 followers. Nilinaw din ng kagawaran na peke ang nasabing page at hindi rin ito konektado sa kanila. Nagbabala naman ang DOH na mag-ain sila ng mga kasong kriminal laban sa mga individual na nasa likod ng pekeng FB page kung magpapatuloy pa ang mga post na may kaugnayan sa mga maling impormasyon. Inimok naman ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng mga impormasyon mula sa mga lehitimong sources at platforms. Inimok naman ng Department of Education mga otoridad na imbestigahan ang insidente ng pamamaril sa isang pampublikong paaralan sa Sultan Kudarat. Nais ng DepEd na matiyak na mapaparusahan ang mga nasa likod ng pamamaril sa isang education program supervisor sa Isulan Central School. Ligtas sa pamamarilan ng sabing opisyal at kaugnay nito ikinalungkot naman ng kagawaran ang nangyaring insidente. Pinoy Gising!
Alright mga katodos, tayo po ay naubusan na po ng oras at tayo po ay sumasapit na sa ating pansamantalang pagpapaalam. Pero papasalamatan po muna natin, batiin po muna natin yung ating pong mga suking taga-subaybay mula Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa iba pong panig ng mundo. At yung mga nagdiriwang po ng kanila pong kaarawan ngayong araw. Good morning, Ate Susan G., Benjamin Bellones, Albert Hernandez, Nelson Malinaw, si Ramon Abadillo at si Jaylon Erna Socias. Good morning din po. Ito pala, good morning din sa mga meron pang hangover, hindi pa raw tapos yung inuman nila matapos po ang kapistahan dyan po sa Quiapo, Maynila. Hindi humakapaniwala yung atin pong mga listener, yung ating mga viewer. Umabot sa 6.2 milyon ang dumagsa po sa pista ng itim na Nazareno. At good morning din, ito mga suki din po natin sa Ibayong Dagat. Marami pong salamat. Yan, si Vianatics Community, si Roberto Briones. Good morning din po sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Sino bang may birthday ngayon? Jess, ha? Sinong may birthday? Ngayong araw ba? Ngayong araw? Oo, happy birthday nga pala sa ating pong piloto, kasama pong piloto dito. Ngayong araw ba yan o kahapon? Today? Kay John Kitalig, ang ating pong super natin po dito. Ating pong piloto, John Kitalig, Kuyang John Kitalig. Happy birthday! Happy birthday. Magpauga ka, kaya pala. At siyempre, sa part, kay Ate Evelyn Leoncio. Happy birthday from Kuya Wener sa kanya pong Commander-in-Chief. Commander ni Kuya Wener. Happy birthday, Ate Evelyn Leoncio. At bago po namin kayo bitawan, mga katodos, atin po munang pasadahan, ito pong patama quote po, ngayon pong araw po na ito. At ito nga po, sa buhay, kailangang may mawala sa iyo para malaman mo kung ano ang importante sa iyo. Sa makatwid, hindi mo po malalaman ang halaga ng bagay o ng isang tao kung wala na sa iyo, di ba? Kaya dapat po nating cherish every moment. Huwag po nating kakalimutan sabihin sa isang tao, sa ating pong mga kamag-anak na mahal po natin sila. Kahit araw-araw nating sabihin na mahal natin sila. Sapagkat hindi na po natin ito maipaparamdam o hindi na po natin masasabi kapag sila po ay wala na. Atin po silang pahalagahan sa anumang oras at sa anumang sitwasyon. Alright, tayo po ay pansamantalang magpapaalam dito po sa Pinoy Gising. Maraming salamat po pala sa ating mga nakasama sa News Center. Ito po muli yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na ang Arangkada Balita kasama si Ms. Judith Estrada Larin.